pagharang at pagbangga ng China sa medical evacuation operation ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kinundena ng Philippine Coast Guard. Halos 100% ng corals sa mababaw na area ng Escoda Shoal patay na ayon sa mga eksperto. 159 na dayuhang POGO workers sa Porac, Pampanga isinailalim sa profiling at biometrics ngayong araw. Umano'y kidnap victim sa Lucky South 99 umakyat na sa 4. Isa pang biktima nasa gitnang otoridad kagabi. Investigasyon ng PNP-IMEG sa umano'y hazing sa isang pulis sa Isabela nagsimula na. Isang opisyal at 3 pulis inalis sa pwesto kasunod ng umano'y pambubugbog sa kapwa-pulis. 5 istasyon ng LRT1 Cavite Extension inaasahang mabubuksan sa Disyembre. Mga istasyon na magdudugtong hanggang Cavite matatapos sa 2031. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Inaasahang magagamit na ng mga commuter ang 5 estasyon ng LRT1 Cavite Extension bago matapos ang taon. Batay sa progress report ng Right Rail Manila Corporation o LRMC, system works na lamang ang kulang sa Phase 1 ng proyekto. Ito ang balita ni JP Nunez. We will hope to open within the end of the year. Disyembre ngayong taon, inaasahang mabubuksan na sa publiko ang 5 istasyon ng LRT1 Cavite Extension ayon sa Department of Transportation. Kasama sa mga istasyon na magkakaroon ng partial operation ay ang Redemptoris, MIA, Asia World na nakakonekta sa PITX, Ninoy Aquino at Dr. Santos sa Parañaque. Batay sa progress report ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, mahigit 90% na ang natatapos sa 5 mga istasyon. Natapos na ang structural works, civil works at ang paglalagay ng mga riles. Ang kulang na lang ay ang mga system works katulad ng ticketing, entrance gate ng mga pasahero at signages sa mga istasyon. Kanina ipinasilip ng DOTR at ng LRMC ang Dr. Santos Station sa Parañaque City. Kumpara sa ibang mga istasyon ng LRT1, ito lang yung mayroong sariling intermodal facility para sa iba't ibang klase ng mga transportasyon. Paglabas ng mga commuter dito sa Dr. Santos Station, meron na agad ditong intermodal na transportation hub kung saan makakasakay na sila dito ng mga bus, jeep, UV Express at ng taxi. Mas maraming choices yung mga passengers. So, maraming options ang passengers, no? Unlike doon sa mga walang intermodal, wala silang masyadong option. Kung ano lang yung available na passenger system yung magagamit nila. Samantala, sa usapin ng pasahe, mananatili ang fare matrix na kasalukuyang umiiral sa linya ng LRT1. Ibig sabihin, 45 pesos ang magiging pasahe mula sa Fernando Po Jr. Station sa Quezon City hanggang sa Dr. Santos Station sa Parañaque, habang 25 pesos lang kung manggagaling sa Baclaran Station. Regarding po sa fare, currently we will be applying the same fare, which is 13.29 boarding fare, and for distance fare, kumbaga bawat kilometro yung malalakbay, it's 1 peso and 21 centavos additional. Kapag nasimulan ang partial operation, tinatayang aabot sa 50,000 na pasahero ang masisilbihan nito kada araw na posibleng makabawas sa matinding traffic sa Metro Manila. Samantala, ang 3 pang istasyon ng LRT1 Cavite Extension na magdudugtong mula Metro Manila hanggang Cavite ay matatapos sa 2031. Ito yung Las Piñas Station, Zapote Station at Niog Cavite Station. Based on the experience that we had in terms of length of construction and the pre-activities prior to construction, such as financial closure, all the other prerequisites prior to construction. So we hope that by 2031,
rows 2 and 3 would be completed. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good news naman para sa mga motorista, may aasahang malaking rollback sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang matatapya sa kada litro ng diesel at kerosene. 70 hanggang 90 centavos naman sa gasolina. Ang actual price adjustment ay maaari pang mabago depende sa magiging resulta ng trading ngayong araw. Nagsimula ng mag-imbestiga ang Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa umano'y hazing sa isang pulis sa Isabela. Ayon kay PNP IMEG Director Police Brigadier General Warren De Leon, inalis na sa pwesto ang 3 pulis na itinuturong ng bugbog at maging ang company commander ng mga ito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Titignan namin yung anggulo na maaaring ito ay isang part ng tradisyon ng isang mobile force battalion na tuwing may darating, i-welcome nila. Mayroong mga na doon nangyayari yung papahirapan yung mga bagong dating. Umuusad na ang investigasyon ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa mga pulis na umano'y sangkot sa pambubugbog sa kapwa pulis sa Isabela noong May 24 hanggang May 25. Ayon kay IMEG Director, Police Brigadier General Warren De Leon, nakitaan ang mga pasa sa iba't ibang parte ng katawan ang biktimang si Patrolman Jeremy Matthew Padilla sa isinagawang inspeksyon ng IMEG. Pagdating doon, pina-form at in-inspection yung mga bagong pulis at nung makita na may mga pasa, dinala sa ospital, conduct ng medical examination. Ito nga, may mga findings nga na may mga pasa sila sa katawan at yun nga raw ay dahilan sa binubugbog siya nung mga senior niya na hindi niya malamang dahilan. Sinabi ni Brigadier General De Leon na target nilang matapos ang investigasyon sa loob ng 1 linggo bago magsampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa mga suspect. Pwede sila mapailan ng anti-hazing law na itong mga pulis na sangkot dito na inireklamo ay pwedeng makulong, maparusahan ng reclusion perpetua o yung habang buhay na pagkakulong at yung penalty magka-fine sila ng 2 million pesos. Kung hindi naman, kung talagang gusto lang ng mga pulis na saktan yung kanilang junior na dahil nga lasing, mapagtripan nila, pasok pa rin sila sa physical injury. Yung Article 266 ng ating Revised Penal Code na pwede silang makulong ng 1 month hanggang 6 months. At bukod pa sa mga ibang penalty na fine. Kinumpirma rin ni Brigadier General De Leon na inilis na sa pwesto ang 3 pulis at inilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit sa Camp Aduro sa Police Regional Office 2 habang isinasailalim sa investigation. Hindi rin ligtas sa investigasyon ang police captain na company commander ng mga ito. Isinama na rin namin yung kanilang company commander bilang sa command responsibility niya. Bakit pinayagan niya yung mga personnel niya na manakit sa kanilang kapwa pulis. Si Patrolman Padilla ay nakabalik na sa trabaho matapos pagpahingahin ng 3 araw ng doktor dahil sa mga tinamong pasa sa katawan. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang ekonomista na may magandang epekto ang pagbawas sa ipinapataw na taripa sa bigas at coal pagdating sa ekonomiya ng bansa. Sa kabila nito, dapat matiyak na mararamdaman ng mamamayan ang pakinabang ng bawas taripa, lalo na sa mga pangunahing bilihin sa merkado. Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
supposedly, no, kung talagang maipapasa yan sa consumers, di ba? Maganda yan, di ba? Ayun ang katanong doon. Kailangan talaga umabot sa mga consumers yan, sa general public. Posibleng magkaroon ng positibong resulta ang pagbawas sa ipinapataw na taripa sa bigas, coal at iba pang produktong agrikultura sa ekonomiya ng bansa. Ito ay kung makikita ang magandang resulta nito sa mismong mga pamilihan, kung saan mararamdaman ng mga consumer ang pagbaba sa presyo ng ilang produkto lalo na ng bigas. Ayon sa Chief Economist na si Michael Ricafort, malaking bagay ang 20% na ibinawas sa tariff rate ng imported na bigas na mula sa 35% ay ibinaba ito sa 15%, na dahil dito ay makokontrol ng pamahalaan ang pagtaas ng inflation rate. Makakatulong sa inflation yan kasi rice accounts for nearly 9% of the inflation basket. So kung bababa ng 20% yung imported na rice, hindi, syempre, ibang usapan yung local, hindi naman apektado yung local doon. Batay sa kalkulasyon ng Philippine Statistics Authority, maaaring bumaba ng 6 hanggang 7 pesos per kilo ang bigas kung maipapatupad ang naturang bawas taripa. Ngunit ayon kay Ricafort, dapat huwag itapat ang dagsa ng importasyon ng bigas sa anihan naman ng palay sa bansa. Maaaring ito naman ay magkakaroon ng hindi magandang epekto sa lokal na mga magsasaka. So, syempre, sa merkado, pag pinaghalo-halo mo yung parehong imported at local, bababa yung overall price. No? May competition, di ba? Kung sabi, mas mura itong imported. So, may price pressure. Kasi yung magsasaka natin, di ba, maaring mabarat na naman sila pagdating sa, sa farm gate, di ba? Ibababa din yung pagbili sa kanila ng palay. Ang pagkontrol rin sa inflation ang dahilan kung bakit ibinaba ang taripa sa coal para sa mga power plant. Kung mababa yung cost dahil mababa yung import tariff, mababa yung presyo din ng kuryente. Hindi kailangan magpasa na mas mataas sa presyo sa mga consumer. Ayun yung mamamanage yung mabuti. Please. Inaasahan naman na ilalabas ng Malacanang ang isang executive order ukol sa bagong ipatutupad na tariff program ng administrasyon. Nakadetalye dito ang mga ipapataw na taripa, kabilang na ang para sa ilang produktong agrikultura. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nahuli ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa magkahiwalay na lugar sa Metro Manila ang 2 suspect na nagbantang magpapakalat ng mga masaselang larawan at video. Sinabi din ng PNP ACG na nakapagtala sila ng mataas na insidente ng blackmailing ngayong taon. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Nahuli ka namin sa kaso Rabian Extortion at RA 1193 sa ICLO, ha? Papaliwanag namin sa opisina. Arestado ang lalaking ito habang kumukuha pa ng pera sa isang tindahan sa Quezon City. Ang naturang pera ay ipinadala ng kanyang biktima na isang minor de edad online. Ayon kay PNP ACG Cyber Response Unit Chief, Police Colonel J. Guillermo, ginamit ng suspect ang mga nakuhang masiselang larawan sa cellular phone na nabili niya sa Chingue para hinga ng pera ang biktima. Ang kwento nito, boyfriend niya binenta niya yung cellphone nung meron nga nakita yung laman, pinalitan nung suspect yung cellphone. Kaya isa sa pamamaraan na pinantakot niya dun sa minor dahil nakita niya yung video. Binuksan niya siguro, nagkaroon ng swing swap dun sa Tiangge, nakita niya yung cellphone swap. Sinwap niya, nakita niya yung record. And then may mga records nga ng sexual activities. Partner to minor. Sa isa pang operasyon ng PNP ACG sa Valenzuela City, arestado din sa loob ng fast food chain ang lalaking ito sa kaparehong kaso. Nagbabanta umano ito sa kanyang ex-girlfriend na ikakalat ang masiselang video kung hindi muling makikipagkita sa kanya. Naging punot-dulo ng complaint ng biktima ay meron silang recorded videos ng sexual activities. May mga ganun nude photos. At nung magkaano na naman na ito na meron na naman silang pagkaunawan at ayaw na ng babae dahil meron nga siyang imposition nito, tinakot niya yung babae na naman na mapakalat. Base sa datos ng PNP ACG,
Tumaas ang kaso ng paglabag sa Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act o ang pagpapakalat ng mga masiselang larawan at video online. Mula Enero hanggang Mayo ng taong kasalukuyan, umabot na sa 175 kaso ang naidala ng ACG kumpara sa 139 lamang na kaso noong nakaraang taon ng kaparehong buwan. Ang pinaka nakikita namin para mabawasan ng krimen sa online ay itong awareness. Kumbaga, ang ano po natin dito na talagang kailangan malaman ng ating mga kababayan na itong merong krimen na nangyayari sa online. O even doon nakala natin totoo itong mga information na ito or totoo yung mga nakikita natin, kailangan natin masasabi sa kanila na may mga information o may mga sites or may mga activities na nangyayari sa online na pwede pong magbiktima kahit sino, lalong-lalo po yung kabataan. Ang mga suspect ay nasa kustodiya na ng QCPD at ng Northern Police District at nahaharap sa patong-patong na kaso sa paglabag sa anti-cybercrime law. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magtutungo na Saudi Arabia ang mga opisyal na Department of Migrant Workers para ipagpatuloy ang pakikipag-usap kaugnay ng unpaid salaries ng ilang overseas Filipino workers. Ayon kay Undersecretary Bernard Olalia, aalis siya ngayong buwan, habang susunod naman sa Hulyo si Secretary Hans Leo Kakdak. Nasa 10,000 claimants na dating mga OFW sa Saudi ang naghihintay pa na mabayaran matapos silang mapauwi noong 2016 dahil sa pagsasara ng kanilang kumpanya bunsod ng economic crisis noong 2015. Sa ngayon, nasa 1,500 checks na ang naipamahagi ng Saudi. Ipinagdiwang ngayong araw, June 7 sa Pilipinas, ang Migrant Workers Day upang gunitain ang pagsasabatas ng Republic Act 8042 o ang Migrant Workers Act of 1995. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Migrant Workers ang patuloy na pangangalaga sa ating mga overseas Filipino workers. Ito ang balita ni Jed Neresina. Pairalin at pagtibayin, paigtingin ang implementasyon ng Action Fund. Malinaw na malinaw yon at umaayon tayo sa direktiba ng ating mahal na Pangulo. Higit 2 bilyong piso ang nakalang budget ngayong taon para sa Department of Migrant Workers Action Fund. Gagamitin ang halagang ito sa financial, legal at medical assistance sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, paihigtingin nila ang implementasyon ng programa upang maabot ang mga OFW na nangangailangan ng ayuda. Dito po, basta OFW na nangangailangan ng tulong, tutulungan po natin. Kahit na anong kulay, kahit na anong persuasion, hindi po natin tinitignan yung political persuasion. Basta't may OFW na nangangailangan ng tulong, tutulungan po natin. Sinabi ng kalihim na hindi naman marami ang kailangang ipasa ng mga OFW na nagnanais mag-apply para sa nasabing Action Fund. The only requirements are identity as an OFW at yun lang dokumento, a statement, either from our labor attaché at post or our case officers here na meron talagang distressed experience yung OFW, sumasaklolo sa atin, bibigyan natin ng pondo. Paliwanag ni Secretary Kakdak na talagang natatagalan ng ito dahil sa pagre-review ng mga requirement na ipinasa ng ating mga kababayan. Sa ngayon, higit 20,000 na ang naabot o nabigyan ng tulong ng ahensya. Sa ngayon, halos 20,000 beneficiaries na tayo sa Action Fund. But that covers yung financial assistance. Wala pa dyan yung binigyan ng legal assistance, no, and labor-related matters, and yung assistance that we provide on the ground, and that runs up to around 50,000. Yung mga nagabayan in terms of legal cases, labor-related cases and claims. Ngayong araw, pinangunahan ng DMW ang pagdiriwang ng National Migrant Workers Day kung saan tiniyak ang patuloy na suporta mula sa gobyerno para sa mga OFW. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Maven, dyan ba sa bahagi ng Perth ay wala pang naitatalang kaso ng bird flu gaya sa ibang estado ng Australia? Magandang gabi sa inyo dyan, Monica. Sa ngayon, isang low pathogenic case pa lang ng bird flu ang natuklasan sa isang poultry farm sa timog kanlurang bahagi ng Western Australia noong lamang nakaraang buwan. Ito ay kasabay ng mga concerns dito sa mga kumakalat na mga mas mabagsik pang strain ng the reason why daan-daang libong manok pa nga ang pinatay sa Victoria. Ang Department of Primary Industries and Regional Development ay nakikipagtulungan sa affected operations ng manukan upang pamahalaan ang mga nahawaang hayop. Ang DPIRD, ayon kay Katie Webb, isa siyang WA Department of Primary Industries and Regional Development Acting Chief Veterinary Officer, ang namamahala sa pagkakatuklas ng low pathogenic H9N2 avian influenza sa isang operasyon ng manukan dito nga sa timog kanluran ng Western Australia. At kinumpirma niya na itong H9N2 strain ay ibang klase pa sa mga mas mapanganib na mga uri ng virus na natuklasang kumakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Balik sa inyo dyan, Monica. Sige, Maven, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Isa pang poultry farm sa Victoria ang ini-lockdown matapos ma-infect ng avian influenza ang kanilang mga manok. Nakumpirma sa mga pagsusuri na ang highly pathogenic H7N3 strain ng bird flu ay na-detect sa Meredith Farm. Ayon sa Agriculture Victoria, naka-quarantine na ang lugar at lilinisin. Ikukul na rin ang lahat ng mga manok nito. Ito na ang ikalimang farm na nakitaan ng virus sa Victoria State. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakakumpleto na ng isang test flight ang Starship rocket ng SpaceX ni Elon Musk. Inilunsad ng kumpanya ang Starship alas 8:50 ng umaga Eastern Time mula sa Starbase facility malapit sa Boca Chica, Texas. At pagkatapos ng ilang minuto, matagumpay na lumapag sa tubig ng Gulf of Mexico ang rocket's booster. Isang milestone sa development ng rocket system. Ito ang unang pagkakataon sa 4 na Starship space flights na nakabalik ng buo ang booster ng SpaceX. Mahalaga ito sa mithiin ng kumpanyang makapaglungsad at makapagpalapag ng Starship. Inaasahan naman na makakapagpalipad pa ng ilang daang Starship missions ang SpaceX bago maglunsad ng rocket na may dulang crew. At yan ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo mula dito sa Perth, Australia. Ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Nakipagtagisan ang Judiciary Justice Servers sa Senate Lady Defenders kaya nakuha nito ang panalo sa pagpapatuloy ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena sa Maynila. Panalo naman ang SSS Pension Protectors kontra sa DFA Emissaries sa 3-1. Habang nakuha naman ng BFP Lady Firefighters ang ika-11 panalo nito matapos talunin ang Comelec Suffragettes. Ito ang balita ni Harry Ilaca. First game, nilampaso agad ng Judiciary Justice Servers ang Senate Lady Defenders sa tulong ng mga quick attack ni Vedjek at Boras kaya nakuha nila ang unang set sa score na 25-18. Sa second set, dumepesa naman ang Lady Defenders sa tulong ng mga atake nila Cecilio, Sabas, Boras at Tobiera kaya nakuha nila ang set 2 sa score na 21-25. Sa third at fourth set, kabado ang dalawang koponan dahil umabot sa crucial game ang laban. Ngunit di naman bumitaw ang Justice Servers kaya nakuha nila ang dalawang set sa score na 29-27 at 25-13. Best player of the game, si Ali Boras ng Justice Servers na may 10 attacks at 2 service aces. Maganda yung naging teamwork, no? They really work hard doon sa mga areas na
yung gaps namin, especially sa service, sa receiving, no? And then setting, yung apat na yung setting and then spiking. Yung last game at saka the previous games, doon umaangat na yung ano, doon mo nakita. Mga first few sets namin, okay naman yung naging ano namin, depensa namin. Kaya lang siguro medyo yung errors namin, hindi namin na lesson. So doon talaga, yung mga attack errors namin, tapos yung napagod na rin yung mga pa-seniors, napagod na. Sa second game, panalo ang SSS Pension Protectors laban sa DFA Emisaries sa 3-1. Sa unang set pa lang ng laban, nakipagtunggalian na ang Pension Protectors sa Emisaries sa tulong ng mga sunod-sunod na atake ni Sem Muang at Camacho, kaya nakuha nila ang unang set sa score na 25-20. Nakuha naman ng DFA Emisaries ang second set laban sa Pension Protectors sa score na 20-25 matapos ang crosscourt attack at drop ball ni Nakat Magsombol at Yvonne Reyes. Sa third and fourth set, mas pinalakas ni Sem Muang at Camacho ang mga atake at hulog ng bola sa Emisaries, kaya nakuha nila ang dalawang huling set sa score na 25-12 at 25-19. Best player of the game si Pachari Sem Muang ng Pension Protectors na nakapagtala ng 34 attacks, 1 block at 1 service ace. Yung kung ano yung pinag-practicean namin kagabi, at least lumabas lahat. Tsaka bago matapos yung season, nag-almost complete yung lineup. Kasi nakarecover ka, kalabas nga lang ng hospital yung setter. Medyo kinapos lang kasi yung setter ko nawala ng third set. So malaking bagay kasi pagka wala kang setter. Wala naman akong segunda. Kaya mahirap adjustan pagka ganun. Wala namang ibang nag-set. Di rin namin na-practice yun kasi di naman namin na-expect na may ganyan mangyayari. Sa third game, nakipagbakbakan ng BFP Lady Firefighters kontra sa Comelec Suffragettes sa tulong nila Abeliana, Diaz, Adolfo at Bentic, kung saan nakuha ng Lady Firefighters ang dalawang magkasunod na set sa score na 25-20 at 25-12. Hindi naman nagpatinag ang Comelec sa ikatlong set ng laban nito sa BFP sa pinalakas na cross-court attack ni na Generali at Tanagan. Nakuha ng Suffragettes ang third set sa score na 18-25. Sa fourth set, tinapos na ng Lady Firefighters ang laban sa Suffragettes sa mga running attack ni Adolfo, combination play ni Bentic at Abeliana sa score na 25-10. Best player of the game, si Pani Adolfo na may 19 attacks, 1 block at 3 service aces. Ito na ang kalabing-anim na straight wins ng Lady Firefighters, kaya nananatiling nasa ikatlong rank sila sa game standing na may 11 wins at 3 losses. Nasa ikapat naman na pwesto ang Comelec Suffragettes na may 8 wins at 6 losses. So far, happy naman kasi pang-11th, no? Pero hindi talaga everyday okay. Talagang kakaroon talaga ng tawag siya, mga errors. Hindi talaga mawawala yan eh. Natural volleyball to. Kaya yun ang paulit-ulit namin sinasabi sa kanila na wag silang susuko hanggat hindi pa tapos, hanggat wala pang pitong mahaba hindi pa tapos. Back to basic kami ulit. Kailangan namin silang pukpukin kasi semifinals na eh. Kahit natalo naman kami, papasok ng Final Four, nakakuha kami ng set. Nakapag-adjust kami, maraming wala sa amin, pero yung adjustment, mabilis sila nakapag-adjust. Ayun naman yung importante, nakapag-adjust agad kami. Samantala, abangan sa susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Winning Sports, Win for Charity sa June 19, Miyerkules sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang Senate Lady Defenders laban sa DFA Emisaries sa first game, alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng paghaharap ng PNP Lady Patrollers kontra AFP Lady Gunner alas 2 ng hapon. Live ito mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Aabot sa halos 1.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Negros Occidental dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Samantala, umaasa naman ang ilang evacuees sa La Castellana na maibalik na sa normal ang kanilang pamumuhay. Ito ang balita ni Gladys Tuabi live. Gladys, ano na ang sitwasyon dyan sa probinsya at gaano karaming magsasaka at mangingisda ang apektado ang kanilang pamumuhay? Monica, ayon sa tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 6, 40 magsasaka at mangingisda ang apektado ang pamumuhay bunsod ng pagputok ng Kanlaon sa Negros Occidental. Maraming pananim ang nasira at namatay matapos mabalot ng abo mula sa bulkan. As of 7 p.m. kahapon June 6, 1,491,206 ang halaga ng danyo sa sektor ng agrikultura dahil sa mataas na aktibidad ng Kanlaon. Samantala, ang pagputok ng Bulkang Kanlaon ay nakaapekto naman sa 1,985 individuals of 572 families sa Negros Occidental. Sa bilang na ito, 280 families o 1,138 individuals ang nananatili ngayon sa mga evacuation centers habang ang iba ay piniling tumira sa ibang bahay kasama ang kanilang pamilya. Habang patuloy pa ang aktibidad ng bulkan, nangangahulugan ito ng mas matagal pang pananatili ng mga evacuee sa mga designated evacuation centers dito sa Negros Occidental. Ang evacuee na si Virginia Hilwan na kasalukuyang nananatili sa La Castellana Elementary School, bitbit niya ang kanyang 4 na anak sa paglikas. Bagaman sapat ang pagkain na binibigay sa kanila, umaasa siyang maibalik na sa normal ang kanilang pamumuhay. Aniya, nahihirapan siyang makita ang kanyang mga anak na nagtitiis sa init sa loob ng evacuation center. Iba pa rin kasi ang comfort na naibibigay kung nasa sariling tahanan. Mahirap kasi hindi ko makapagpahinga ng ayos. Pero okay na rin para sa safety ng mga bata. Mga anak na naman namin yung kailangan talaga iligtas eh. Kasi kung matatanda lang, okay lang. Pero yung mga bata kasi magaliit. Hindi kami nakauwi sa bahay. Hindi kami nakapagtrabaho. Tapos dito lang kami, yung mga anak namin, magaliit pa. Nakabahan kami sa mga nangyayari. Apektado rin ang kabuhayan ng kanilang pamilya. Ang kanyang asawa na dapat ay babiyahin na pabalik sa Maynila, hindi na natuloy dahil sa pagputok ng bulkan. Hiling ng mga evacuee na sana ay matapos na ang kanilang pagtitiis at makabalik na sa normal na pamumuhay upang makabawi at makapagpatuloy sa paghahanap buhay. Monica, ang hiling naman ng lokal na opisyal dito, konting pasensya lang sa mga evacuee habang sinusubukan nilang maibigay ang pangangailangan ng bawat isa sa gitna ng mataas na aktibidad ng Bulkang Kanlaon. At kanina, Monica, may bagong grupo ng evacuees ang inilikas dito sa La Castellana Evacuation Center. At kahapon nga, kung matatandaan natin na kahapon, binanggit ni Mayor Maymay na aalamin na nila ang mga lugar na malapit sa ilog at bundok upang agad silang makapagsagawa ng paglikas sa mga residente dahil kung magtutuloy-tuloy ang ulan, andyan ang pangamba na magkakaroon ng lahar flow at mahaharap nga sa peligro ang buhay ng mga residente. Monica. Gladys, alam naman natin na very unpredictable ang mga bulkan, So, hindi natin masabi for sure, pero makasakali lang, may tinitingnan ba na timeline kung kailan maaaring makapagbalik hanap buhay na yung mga apektadong residente at kung sakaling matagalan, meron bang tinitingnan din na contingency plan para pagkuhanan nila ng kanilang gagamitin sa kanilang pamumuhay? Gladys. Monica, sa ngayon walang masabing tiyak na panahon. Ngunit ang ginagawa ngayon ng lokal na pamahalaan bukod sa family food packs ay inaayos na nila yung mga assistance, financial assistance na pwede nilang maibigay sa mga apektadong residente, especially yung mga magsasaka at mangingisda. Kasi in the long run, in the long term, hindi lamang pagkain ang magiging kailangan ng mga apektadong residente dito, kundi ang kanilang hanap buhay na, Monica. Kaya yan ang isa sa mga inaayos ngayon at pinagsisikapan ng mga lokal na pamahalaan. At Monica, dito simula nang makarating tayo dito sa lugar, talagang medyo gloomy na ang panahon, kaya palaging paalala ng mga
opisyal dito maging alerto ang mga residente at kung sakaling may hudyat na mag-evacuate, dapat sumunod agad sila para maiwas na nga sa anumang kapahamakan. Monica. Maraming salamat, Gladys Tuwabi, live na nag-uulat mula sa Negros Occidental. Opisyal nang nagtatapos ngayong araw ang pag-iral ng El Nino sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Ana Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, nasa transition period na ang bansa patungo sa La Nina. Nilinaw naman ng Weather Bureau na kahit tapos na ang El Nino, may mga lugar pa rin ang maaaring makaranas na mainit na panahon. Inaasahan ng Pag-asa na mayroong papasok na 1 hanggang 2 bagyo ngayong buwan. Magsasagawa bukas ng unang voter education ng Commission on Elections sa mga kababayan nating nasa abroad at ang first stop ng COMELEC, South Korea. Mula sa Busan, ito ang balita ni Dante Amento, live. Dante, gaano ba karami ang mga rehistradong botante dyan sa South Korea? Monica, sa panayam kanina ng media kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala siyang nabanggit pa na partikular na bilang ng mga botante dito sa South Korea dahil patuloy pa nilang kinokulate yung bilang ng ating mga babayang rehistradong botante. Pangunahan ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang unang voter education para sa ating mga kababayan, Monica, overseas. Dito yan una sa Busan, South Korea bukas. Magkakaroon din ng online voting and counting system training para sa una namang gagawing internet voting sa 2025 national and local elections. Mahalagang maipaunawa sa ating mga kababayan abroad na sa darating na eleksyon ay hindi na sila mahirapan pang bumoto sa pamamagitan ng online o internet voting. Kahit pa hindi na sila pupunta sa mga embahada o konsulado ng Pilipinas sa ibang bansa ay pwedeng bumoto gamit lamang yung kanilang mga gadgets. Hopefully, dito sa gagawin natin at lalo na yung pag-a-announce natin sa iba't ibang parte ng mundo, sa iba't ibang post natin na magkakaroon na talaga tayo ng internet voting, baka sakaling tataas po ang bilang pa ng mga botante natin na magpaparehistro. Sa engagement, Monica, bukas si Chairman Garcia dito sa South Korea, partikular sa Busan, ay naasahan nating dadalo sa Philippine Ambassador to South Korea, Maria Teresa Dizon Vega. Alas 4 ng hapon dito sa South Korea ay naasahan na magkakaroon din ng meet and greet o makipagkita ang COMELEC sa Filipino community na inaasahang sasamahan din ni Ambassador Vega. Ayon kay Chairman Garcia, isa ang South Korea sa may pinakamaraming rehistradong botante overseas. Pagkatapos naman ng engagement ng Filipino community sa Lunes naman ay pupuntahan ng COMELEC yung planta ng South Korean firm ng Biro na siyang gumagawa ngayon ng nasa 100,000 o 110,000 na mga makina ang gagamitin sa 2025 midterm elections. Kasama ng komisyon ang ilang mamamahayag para makita yung lugar, ang produksyon ng mga makina. Paliwanag ni Chairman Garcia, bahagi ito ng transparency na kanilang ipinatutupad na gusto nilang ipakita sa publiko ang lahat nilang mga ginagawa. Sapagkat gusto natin maipakita at masaksihan mismo yung mass production ng mga makina at meron po kasi tayo mga gustong ipadagdag sa customization na sa ating palagay mas makakapag-improve pa ng transparency na gagawing eleksyon. Monica, ayon nga kay Chairman Garcia, napaka mahalaga nito kanilang ginagawang ang pag-iikot dahil kailangan may paunawa sa ating mga kababayan overseas na bukod doon sa kanilang pagboto ay kailangan din nilang, o doon sa pagpaparehistro ay hindi sapat yun, kundi kailangan din nilang bumoto sa araw mismo ng eleksyon. At mahaba-haba kasi ang ibinibigay sa kanilang period ng pagboto. Mas mauna sila sa atin, no, Monica, kasi ang sa atin dyan sa Pilipinas ay May 12 lamang, isang araw lamang. Pero itong pagboto ng ating mga kababayan abroad ay tumatagal ito ng isang buwan. So ang target ng COMELEC ay mataas yung magiging voter turnout dahil nung nakaraang eleksyon ay nasa 49% lamang yung sinasabi ng COMELEC na turnout ng mga bumoto abroad. Kaya ngayon mag-iikot sila, ang nabanggit na ni Chairman Garcia,
mukhang pupunta din sila after dito sa South Korea, diyan naman sa Hong Kong para naman magbigay ng voter education, maipaunawa sa ating mga kababayan kung gaano kahalaga yung kanilang pagboto sa darating na halalan. Yan ang ating update mula dito sa South Korea, sa Busan. Balik sa iyo, Monica. Dante, may tanong lang ako doon sa sinasabi ni Chairman Erwin George Garcia, no, na internet voting. Alam naman natin gaano naka-advance ang teknolohiya, gaano ba ito ka-safe at siguradong hindi mamamanipulate yung resulta. Dante. Alam mo, Monica, yun din yung concern na masasabi natin ng maraming mga tao, lalo na yung mga election stakeholder. Paano bang ligtas, lalo na hindi ba mababiolate yung karapatan sa yung right to privacy? Dahil ang sinasabi dyan, magbibigay ka ng iyong bago ka bumoto ay ibigay mo yung personal information. Ang sinasabi naman dito ng COMELEC, kaya nga yun ngayon nagsasailalim sila ng bidding, sinasala nila yung mga bidder, kailangan lahat ng mga safety feature para lang hindi lang makaboto yung target ng COMELEC dito, kundi mapangalagaan din yung karapatan ng ating mga kababayang botante na hindi naman malabag yung kanilang karapatan. Ang sinasabi dito ng COMELEC, dapat safety. Yung kanilang sinisikap na magawa sa kanilang pipiliin. Kasi sa ngayon, Monica, wala pang nanalo actually na dito sa internet o online voting. Mayroon lang bidder na nakapasa sa unang, kumbaga, parang pagsubok, pero dadaan pa rin sila sa matinding sala ng Commission on Elections. At bukas naman dyan ng COMELEC, Monica, maging sa mga eksperto na mga stakeholder pagdating sa teknolohiyang ganon, lalo na nabanggit ni Chairman Garcia noong mga nakaraan, delikado na kasi ngayon, kahit nga AI baka magamit na pati sa pandaraya sa darating na eleksyon. So, ang sinasabi dito ng COMELEC, Monica, ay titiyakin naman nila na hindi makompromiso yung atin pong mga kababayan, lalo na yung kanilang mga personal na mga informasyon. Kaya doon sa kanilang pagpili ng mananalong bidder dito sa internet voting ay dapat matiyak na sila ay sumusunod doon sa itatakdang mga panuntunan ng Commission on Elections. Monica. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Busan, South Korea. Nagsagawa ng profiling at biometric ang Bureau of Immigration sa mga nasagip na POGO workers sa POGO Hub sa Porok, Pampanga ngayong araw. Nadagdagan din ang mga kidnap victim na lumapit sa mga otoridad. Kagabi, isang lalaki ang nagsisigaw sa loob ng compound at nirescue ng mga pulis na nagbabantay sa lugar. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ongoing na po yung tinatawag nating immigration administrative biometrics. In preparation po yan doon sa kanilang inquest. Lahat po ng mga foreign nationals na nandito, wala hong may pakita mga dokumento. Isinailalim sa profiling ngayong araw ang 159 na mga dayuhang POGO worker na nahuli sa Porac, Pampanga. Isa-isang dumaan sa biometric ang mga foreign national para sa kanilang pagkakakilanlan. Dahil lahat ng mga ito, walang dokumento na maipakita sa mga otoridad. Pagkatapos ng profiling at biometrics, sasailalim sa inquest proceeding ang mga dayuhan dahil sa immigration violation. Kinakailangan pagpakalat-kalat ka sa Pilipinas, maging tayo, kung nasa abroad, dala mo yung passport mo. Yan yung pagkakakilanlan mo na pumasok ka legally. Pag hindi mo po mapakita yan, may probable cause ng gobyerno na i-hold ka panandalian at i-verify kung bakit ka nga ba nandito. So yun yung ginagawa nila ngayon para makita na lahat ng mga yan nandito legally. Itinanggi naman ng mga foreign national na nagtatrabaho sila sa POGO. Isa sa mga nahuli na si Alias Kim, isang Vietnamese, 31 years old at 7 buwang buntis. Aniya, isa siyang teacher sa Vietnam. Kwento niya nandito sila sa Pilipinas para mamasyal. Naghahanap lang umano sila ng bar nang biglang parahin ang kanilang van at hinuli sila. We have no work in here. We don't work in here. Okay. We just come here to travel some weeks. Travel some? Yeah, in Philippines. Ngunit kung tanungin kung nasaan ang mga passport nila, kinuha umano ito ng kanilang travel agency. Our purpose, give them
a traveling company. Travel company. Yeah, we have a picture. They say that we have picture. That's okay. Picture? Picture our passport. Oh, They say that. who said that? The traveling company. Ang mga Malaysian na ito, wala rin umano silang alam sa Pogo. Mamamasyal at magbabakasyon lang umano sila at naghahanap ng swimming pool. Hindi rin umano ipinaliwanag ng mga otoridad ang dahilan kung bakit sila hinuli. Ganito rin ang dahilan ng iba pang mga nahuling Malaysian. We come for vacation only. Huh? Vacation. Vacation? Yeah. Okay. And Yeah, we are not Pogo. Anything you know. you don't know about the Pogo? Yeah, we don't know. Because we are go to the aqua park. Right. They catch our come down from the highway. They catch us on the car already. We'll just go enjoy the holiday, but when we all go down the Skyway, and then the police already stop us. Stop us and then just say, oh, what happened? Ask what happened, stop us. Mariin namang itong itinanggi ng PAOK. Wala ho ako nakitang swimming pool doon sa loob ng Grand Palazzo Royal. Wala rin ho akong nakita doon na beach resort. So, tandaan ho natin, mga scammer ho ito. Kahit anong kwento, gagawin nila para mapapaniwala ang kahit sino po. Kinumpirma rin ng PAOK ang nauna ng sinabi ng Philippine National Police na may isinasagawa ng investigasyon sa ugnayan ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga at Sunyuan Technology sa Bamban, Tarlac. May ongoing investigation tayo na merong links allegedly yung Hongcheng Sunyuan tsaka yung Lucky South 99. Ongoing pa po yan. Itong mga susunod na mga araw ko siguro makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ho ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga nasa likod. Kagabi, isa pang Chinese national ang nakita sa loob ng compound ng Lucky South 99 matapos marinig ng mga pulis ang nagsisisigaw na biktima. May nakita tayong nakatali ng sa higaan, punong-puno ng pasa. Nakuha na po natin yun. Kasi may sumisigaw kagabi. So napilitan kaming pasukin. Nung pagpasok namin, nakita namin, ilang araw na siyang nakatali. Kinalagan po namin ng tali at punong-puno po siya ng pasa. Dinala namin sa ospital at ngayon nandito na po siya. Ayon sa PAOK, pagkakuha sa biktima, agad din silang umalis at hindi na nag-inspeksyon sa lugar dahil hindi pa lumalabas ang search warrant. Kwento ni Elias Peter, ikinulong siya ng matagal sa kwarto dahil gusto niyang mag-resign dahil ayaw niya sa trabaho bilang scammer. He had been locked in the room more than 10 days. That's why he's shouting us for help. Sa tala ng PAOK, nasa 159 na ang kabuang foreign national na hawak nila mula sa nasabing illegal na pogo. 4 na ang biktima ng kidnapping at may 7 Pilipino na nasa kustodiya nila na biktima ng illegal detention. Ayon sa PAOK, kritikal ang mga oras ngayon dahil habang tumatagal na wala silang pinanghahawakan na warrant at di nila mapasok ang loob ng compound, lalong lumalaki ang posibilidad na kung mayroon pang biktima sa loob ay bawian pa ito ng buhay. Napakahalaga, yung araw na po ito na walang tubig, walang ilaw. Baka mamaya pagpasok namin mamayang gabi or bukas pag ginalugan namin may makita kami mga katawan. Sana wala. Ryan Lacanlale, UNTD News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patay na ang halos lahat ng coral sa mababaw na bahagi ng Escoda Shoal. Ito ang nakita ng mga marine at biology experts sa nagsagawa ng survey sa naturang bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, kinundina naman ng Philippine Coast Guard ang panghaharang at pambabangga ng China habang nagsasagawa ng medical evacuation sa naturang karagatan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang dahilan ng pagkamatay ng mga coral sa bahagi ng Escoda Shoal? Monica, iba't ibang dahilan ang nakikita ng mga marine at biology expert kaugnay nga dito sa pagkamatay at pagkasira ng mga coral sa bahagi ng Escoda Shoal. Pangunahin na dyan yung thermal heating o yung pag-init bunsod ng temperatura, ang pagtaas ng temperatura na iniuugnay sa climate change. May mga evacuation or excavation din o yung hukay na nakita
sa ilang bahagi dyan ng Escoda Shoal na iniugnay naman doon sa mga research survey na ginagawa ng mga Chinese or ng China sa lugar. Ito ang busina mula sa Chinese vessels na maaaring tuwing o maririnig tuwing magsisimula at natatapos ang 2 araw na pag-aaral na isinagawa ng ilang marine at biology experts ng Pilipinas sa Escoda Shoal o tinatawag ding Sabina Shoal na bahagi ng West Philippine Sea. Paniniwala ng Philippine Coast Guard, dyan ito para sa iba pang barko ng China na nagmamanman sa marine survey mission ng mga eksperto. Sa kabila nito, hindi napigilan ang misyon ng grupo ng mga Pilipinong siyentipiko dahil na rin sa seguridad na ibinibigay ng PCG. At sa kanilang pagsisiyasat, nakita nila ang malawak na pagkasira sa mga coral at coral reef sa Escoda Shoal. Extensively within that area, almost 100% na rin ng mga corals ang namatay. At iba-ibang stages, pero ang pinakamalawak pa rin na stage ay yung stage na either puting-puti na yung mga corals or covered na sila in brown or nag-crumble down na talaga sila, basag-basag na sila. I predict na majority or almost all of the shallow water nung Escoda Shoal are now dead, yung mga corals. Bunsod ng pagkasira sa mga coral reefs, maraming isda at iba pang uri ng corals ang nawala sa bahagi ng karagatan. Supposedly, itong mga coral reefs na to host the highest number of species per unit area across the entire planet. Mas marami pa sa rainforest, pero ito ngayon namamatay na. And ang nakita namin ng mga isda na natira na lang, ay yung mga isda na lang na nabubuhay because they can eat the algae. Tawag na yung mga herbivores. Nagdududa na ang mga eksperto kung kaya pang maka-recover o mabuhay na muli ang mga coral at makabalik ang mga isda sa Escoda Shoal. Kailangan pa nila ng masusing pagsisiyasat sa West Philippine Sea, lalo pat nakasalalay rito ang pagkain at kabuhayan ng maraming Pilipino. Ngunit maging ang mga grupo ng siyentipiko ay nahihirapan sa masusing pag-aaral sa naturang karagatan dahil sa mga nakabantay na Chinese Coast Guard, kung saan namataan pa ng PCG sa unang pagkakataon ang isang Chinese hovercraft sa naturang karagatan. Ayon sa mga eksperto, nangamba sila para sa kanilang buhay dahil malapit na ang mga Chinese Coast Guard sa kanila. Nahaharang lang sila ng PCG, ngunit may pagkakataon na halos mabangga na rin sila ng Chinese boat at nangagambang masugatan sila ng engine boats ng China. Plano ng PCG na isumite sa National Task Force for West Philippine Sea ang mga insidente nito upang mapag-usapan kung isasama sa mga reklamo na ihahain ng bansa laban sa China. Kabilang na dito ang panibagong insidenteng pangaharang at sadyang pagbangga ng China Coast Guard habang nagsasagawa ng medical evacuation noong May 19, 2024 na mariing kinukondena ng PCG. Ito ay habang inaasisihan ng PCG ang isang Philippine Navy rigid hull inflatable boat na may sakay na isang may sakit na personnel mula sa BRP Sierra Madre na dahilan or na dadalhin sa Palawan. Monica, kinukumpirma naman ng PCG kinumpirma naman ng PCG na ligtas yung pasyente o yung personnel ng BRP Sierra Madre na dinala nga sa Palawan at ito ay nakarating naman doon sa ospital. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Inilabas na ng Big Hit Music ang bagong awit na handog ng BTS member na si Jungkook para sa kanilang fans, kalansabay ng nalalapit na pagdiriwang ng 11th anniversary ng K-pop supergroup. Kanina, opisyal nang nirelease sa lahat ng music streaming platforms ang awiting Never Let Go ni Jungkook na regalo niya para sa lahat ng fans ng BTS. Tema ng awit ang pasasalamat ng K-pop superstar sa lahat ng ARMY na sumusuporta sa kanilang grupo. Sa isang post, sinabi ni JK na sana ay nagustuhan ng fans ang kanyang regalo at pinasalamatan ang 11 taong pagsama ng ARMY sa journey ng BTS.
Bumiyahe pa ang ilang Pilipino patungo South Korea para masaksihan ang paglulunsad ng nag-iisa at kauna-unahang FM on wheels, ang Wish 107.5 bus. Aarangkada na sa Land of K-pop ang bagong Wish bus at sabik na ang mga kababayan na masilayang personal ang pagtatanghal ng mga hinahangaang OPM artists at K-pop. Ito ang balita ni Mary Jo Malerian. Teacher sa Singapore si Ara Dagdag at overseas Filipino worker naman sa South Korea ang asawa nitong si Ron. Bumiyahe si Ara ng 7 oras pa Busan, South Korea. Ito ay matapos mabalitaan ang gagawing paglulunsad ng kauna-unang FM on Wheels, ang Wish 107.5 bus. Super excited po kami dito sa launching ng Wish bus sa South Korea. Imagine I flew all the way from Singapore going here to South Korea para lamang masaksihan ang Wish bus launching. Si John naman na fan din ng Wish bus nang galing pa ng Japan. Magandang opportunity po ito bilang isang Pilipino dahil nag-origin sa Pilipinas yung Wish bus at makakarating dito sa South Korea para mag-perform yung ating mga artists dito sa Busan. Sa Busan Eurasia platform, ilo-launch ang Wish 107.5 bus South Korea sa araw ng Linggo, June 9, kasabay ng pagdiriwang ng 126th Philippine Independence Day. August 2014 nang unang inilunsad ang Wish bus na may state-of-the-art broadcast facilities. Nais ng Wish 107.5 innovator na si Kuya Daniel Rason na makapaglunsad ng iconic bus sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya bukod sa Pilipinas at Hollywood, USA, aarangkada na rin ang Wish bus sa Land of K-pop. Well, they call it Pambansang Wish Bus, but now I think we don't want to call it just like Pambansang Wish Bus because medyo meron na po tayong sabihin natin notch higher and continents farther, conquering not only the national scene but the global scene with great Wish-clusive performances of Filipino artists, paving the way for many of our Wish-clusives to be seen all over the world, not only here in the Philippines. Wish became really and indeed your Wish-clusive way or gateway to the world. Ang Wisher sa South Korea, sabik na rin sa musical experience na ihahatid ng Wish 107.5. Siyempre, inaabangan ko yung proud Filipino tayo, iconic bus na Wish bus natin na Pilipino. Nakaka-proud, di ba? Siyempre, yung magagaling na artist na dadalhin dito, yun yung mga inaabangan namin sa ngayon. Especially yung SB19, siyempre. Woohoo! Paano kanila kang malaman ng 2020 makikita ko na sila for the first time. Yeah! Opo, marami po. Isa na po dun yung Horizon nga po kasi nakita ko po siya sa Wish-clusive. Ilang South Korean artist na rin na nag-perform sa Wish Bus Philippines. Kabilang na ang girl group na Lapilus, boy group na TFN, ang bandang The Rose at Wave to Earth, ang singer-songwriter na sina 10cm at Seori. Kung dati dumarayo pa sa Pilipinas ang mga Korean artist upang makakanta sa iconic Wish Bus, ngayon, dinala na mismo dito sa South Korea ang bus na magbibigay oportunidad sa mga awit upang makita ang kanilang galing sa buong mundo. Kasabay rin ng unveiling ng Wish Bus South Korea ang selebrasyon ng ika-75th anniversary of Philippine-Korea Diplomatic Relations at 29th National Migrant Workers Day. Mapapanood rin ang makukulay at masasayang parada ng Filipino community sa bansa, kung saan pipiliin ang Best in Philippine Festival Parade. Inaanyayahan ng Embahada ng Pilipinas sa Korea ang ating mga kababayan na makisali sa Pistang Pinoy 2024 sa araw ng Linggo na magsisimula sa 9:00 ng umaga. Umaasa ang ating mga kababayan na sa darating na linggo ay puno ng kasayahan at ng awitan ang pagbubukas na ito ng Wish Bus sa Busan, South Korea. Mula po dito sa Busan, South Korea, Mary Jo Maleriado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bago po
tayo magtapos ay mag-shoutout tayo sa ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Maraming salamat po kina Princess Carmona, Joseph Basio, Marvin Ramos, Delphine Armesin at Zenaida Javier at meron pa Gabriel Gabi. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 10 na nagsasabi, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.